Welcome sa live mga prots. Ha? Cute nga ng ano natin no? Ganda nga eh. Cute nga ng banner natin no? Akit guys. Sila Uncle Fran no? Akyat kayo. Ito kaibigan ko. Ito si ano, Disclose. You're welcome. Welcome muna natin. Kaibigan natin yan. Disclosure. Pwede ba kami magtanong sa iyo? Kamusta, brother? Kamusta? Anong church mo nga ulit, bro? Ayos yata. Ayos. Kaibigan ko yan sila eh. Disclosure, pwede bang magtanong o gusto mo kami muna, ikaw muna magtanong, bro? Alam ko. Okay. So, yung sinabi ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, bro, tinanggap niyo ba yun? Tinanggap niyo yun, bro? Tinanggap ko, kamo? Tinanggap ng simbahan niyo, bro, hindi lang ikaw. Yung Panginoon ko at Diyos ko, anong interpretation niyo dun, bro? Sinabi ni Tomas, Jan 20:28. Sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Anong interpretation niyo dun? Pakibigabasa na. Jan 20:28 at sinabi sa kanya Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sapagkat ako'y nakita mo, sumampalataya ka, mapalad ang hindi nakakita mo, hindi sumasampalataya. Yun. Inayunan ko yung sinabi ni Kristo. Na ano? Sinabi ba ni Kristo na hindi ako Diyos niya? Hindi naman. Kasi ang pagsampalataya ni Tomas, bro, nananiwala siya na si Kristo ay muling nabuhay. Hindi sinabi na Tomas, hindi ako Diyos. Bakit mo ako sinabihang Diyos? May mabasa ba tayo letra por letra sinabi ni Kristo, hindi ako Diyos. Sinabi niya kay Tomas. Hindi naman sa talatang yun. Hindi meron ba? Wala? Wala naman. So kung wala, ano yung pinapasampalatayanan? Yung pagkabuhay ni Kristo o yung si Kristo ay tao lang? Ano yung pinapasampalatayanan ni ano? Sapagkat ako ay nakita mo, sumampalataya ka. Di ba? Kasi hindi siya niwalang buhay si Kristo ng time na yun. Oo, yun pala. So hindi pala yung sinabi na sapagkat ako ay nakita mo, sumampalataya ka. Ibig sabihin, hindi pala pinagtatalunan kung Diyos siya o hindi. Kasi, di ba, sinabi niya na yun na, mabubuhay siya muli. Kaya nga, tinanong ko nga, ang pinag-uusapan pala, sapagkat ako'y nakita mo, sumampalataya ka, ang pinag-uusapan doon, na si Kristo ay muling nabuhay. Hindi pinagtatalunan kung Diyos siya o hindi. So, nung sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, tanggap nyo. Ano yung counter-objection nyo dyan? Bakit hindi nyo tanggap, bro? Kasi kung tatanggapin ko yan, tatanggapin mo rin na hindi ka manampalataya. Kasi kung itataas mo yan, si Tomas hindi sumasampalataya sa pagkakataong yan. Sumasampalataya sa pagka-Diyos o sa pagkabuhay? Hindi. Nasa pag-aalinlangan siya. Tingnan mo muna yung... Sa pagka-Diyos o sa pagkabuhay? Pumili ka, bro. Hindi mo na. Basta yung pumili ka. Saan siya hindi sumasampalataya sa taas? Pumili ka. Sa pagkabuhay o sa pagka-Diyos? Hindi. Ano yung muna sa taas? Pumili ka nga yung nasa taas. Ano yung pinagtatalunan dyan? Pagkabuhay o pagka-Diyos? Pagkabuhay. Oo. Hindi lang yun. Pero hindi lang sinabing hindi... kasi nasaan nakasulat dyan? Sinabi ni Tomas, makinig ka. Nasaan dyan sinabi ni Tomas, hindi ako naniniwalang Diyos si Kristo. May nakasulat na ganun dyan? Letra por letra? O wala na naman? Wala. Ganito. So saan nyo kinuha yun, bro? Saan nyo binasa yun, bro? Saan nyo binasa yun? Nasa taas yan. Ulitin ko, bro. Meron bang sinabi sa taas na sinabi ni Tomas, hindi ako naniniwalang Diyos si Jesus? Hindi siya iniwala kasi nabuhay si Kristo. Oo, pagkabuhay pala yan eh. Pero ganito.
Anong kalagayan ni Tomas dyan? Kalagayan nito mas tao. Kailan pa nagtanggol si Tomas? Anong kalagayan niya? Sumasampalataya? Hindi sumasampalataya? Hindi siya sumasampalataya sa pagkabuhay, Yun. hindi sa pagka-Diyos, bro. So sinasang-ayunan mo yung Makinig ka sinabi muna, ni bro. Juan. Mag-mute ka Wait lang, muna. ako na din magtatanong. Nagtanong Mag-mute ka muna. Tinanong mo ko eh. Ang hindi niya sinasampalatayanan yung pagkabuhay ni Kristo. Walang pinag-uusapan diyan na kung patungkol sa pananampalataya niya kung si Kristo ay Diyos o hindi ba Diyos. Walang ganong eksena diyan, bro eh. Kahit anong gawin mo diyan, magkalkal ka diyan. Walang ganon sa Bible na nag-exist na ganon na nasulat. Sige, magtanong ka na, bro. Pinasa mo na sa akin yung yung pagsagot eh. Anong tanong mo, bro? Ikaw na magtanong. Hindi mo na masagot. Ikaw naman, sinasang-ayunan mo yan na yung kalagayan ni Tomas dyan. Sinasang-ayunan ko, yung sinabi ni Tomas, na Panginoon ko at Diyos ko, sinang-ayunan ko yun. Pero Yung hindi ko, makinig ka muna, bro, yung hindi ko sinasang-ayunan, bro, na maliwanag naman na sinasabi sa Biblia, na nung una, si Tomas hindi naniniwala na nabuhay si Jesus. So lahat ng mga apostol kontra sa kanya kasi ayaw niya sumang-ayon, nagpapatotoo sa kanya lahat ng mga apostol eh. Ayaw niya maniwala. Ngayon ang ginawa ni Kristo, pray na mo yan. Pray na mo. So ang ginawa mismo ni Kristo, si Kristo mismo ang nagpatotoo sa sarili niya na siya ay muling nabuhay. Idaiti mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, hawakan mo ang aking mga kamay. Ang multo ay walang laman at buto. So hindi ako multo, muli akong nabuhay. So yun yung eksena dyan. Hindi pinagtatalunan dyan kung si Tomas naniniwala na Diyos si Kristo o hindi siya naniniwala. Ngayon, nung naniwala na siya na si Kristo ay muling nabuhay, ang faith niya, Panginoon ko at Diyos ko. Kasi sinabi naman talaga sa prophecy dyan na pag sinaktan yung pastol, magkakahiwa-hiwala yung mga tupay. May mga tatalikod talaga sa pananampalataya. Kagaya nito ni St. Peter. 'Di ba? Naitanggi niya si Jesus Christ ng 3 beses. Pero it doesn't mean na hindi na ulit yun sila matitipon. Nagtipon ulit sila dyan, bro eh. Tapos binasbasan sila ni Kristo, no? Gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Ngayon, nung sinabi ni Tomas, makinig ka muna, natapos na yung issue sa pagkabuhay ni Kristo. Naniwala na si Tomas, so set aside na. Nung sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, hindi siya sinaway ni Kristo, hindi naman yun pagsaway. Declarative statement yun. Ang sabi doon, no, kahit basahin mo sa English, no, sumampalataya ka kasi nakita mo ko. Mapalad ang hindi nakakita pero sumasampalataya. Ibig sabihin, yung hindi na kailangan pagpakitaan ni Kristo kagaya natin, hindi naman natin nakita yung aktual na pagkabuhay ni Kristo at pagkamatay, mas mapalad daw tayo kay Tomas yung pananampalataya natin. Kasi kahit hindi natin nakita yung aktual na pagkabuhay ni Kristo, nananampalataya tayo. Next question. So ganito, ang stand mo dyan, yung pagkabuhay lang ni Kristo, ang sinasabi mong ang sinasabi mo dyan na hindi niya sinasampalatayanan, tama ba? Yung nakasulat na malinaw na hindi niya sinasampalatayanan yung pagkabuhay ni Kristo. Ngayon, pag hindi niya sinampalatayanan yun, lahat na yun, damay-damay na yun, bro. Giba na lahat yun ng buong faith niya. Pero ang malinaw lang na pagtisod niya dyan, yung pagkabuhay ni Kristo, ayaw niyang paniwalaan. Kaya ang sinabi ni Kristo, no, tidnan mo yung aking kamay, tidnan mo yung aking tagiliran, ang multo ay walang laman at buto. Ibig sabihin, hindi siya multo, muli siyang nabuhay. So sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, lumakas ulit yung faith niya. No, Panginoon ko at Diyos ko, sabi ni Jesus Christ, mapalad ka, sumampalataya ka, mapalad ang hindi nakakita, ngunit sumampalataya. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple yan, bro. At sinasabi mo ganito, bro, na hindi ang pagka-Diyos ni Kristo ang usapin dyan. Hindi. Tama ba? Ang usapin sa taas, bro, pagkabuhay at pagkamatay ni Kristo. Kung si Kristo ba ay muling nabuhay? Hindi, bro. Tutol ako dyan. Saan nabasa letra por letra sinabi ni Tomas, hindi Diyos si Kristo? Kung itataas mo yan ang pagbasa. Hindi, bro, makinig ka. May tanong ako. Saan nakasulat letra por letra sinabi ni Tomas? Makinig ka muna, bro, sa tanong. Kasi ikaw naman yung magsasagot, di ba? Nilipat mo na naman yung eksena. Ikaw naman ngayon ang sasagot. Sagutin mo yung tanong ko. Saan nakasulat dyan? Sinabi ni Tomas, hindi Diyos si Kristo. Saan? Dyan sa part na yan. Saan? Kahit saan? Bigyan mo akong verse. Kasi ako nagbibigay akong verse eh. Walang sinabi si Tomas pero may sinabi si Kristo dyan bandang taas. Ang tinatanong ko si Tomas, bro.
Wala pag si Tomas O wala pala. Saan sabi mo ko, ngayon kinuha yung conclusion mo? Ba't nagko-conclusion ka ito nang ang hindi conclusion nakasulat? ko dyan. Ito ang conclusion ko. Pag babasahin mo yung sa taas, may pagtuturo si Kristo na wala si Tomas. Sinabi ni Kristo doon na si Tomas hindi naniniwala na Diyos ang Akit ako sa aking Ama, sa inyong Diyos, aking Diyos. Pagtataas mo yung basa dyan. Kaya may usaping ukol sa Diyos dyan, kaya hindi mo masasabing iwala si Tomas na yun. Pag nagturo ba si Kristo na Diyos ang Ama, ibig sabihin na hindi siya Diyos. Saan nakasulat yung bro? Sinabi ni Kristo, hindi ako Diyos. Nagturo lang naman siya dyan na Diyos ang Ama eh. Tama yun. Diyos talaga ang Ama. Tama yung ginawa ni Kristo. So saan Wala nakasulat namang sinabi ni mabasa. Kristo, hindi ako Diyos? Saan? Meron. 1840. Letra por letra bro. Sinasabi niya. Wala, pag litra por litra, wala Wala yun. na yan bro. X yan Pero kasi pag- naniniwala kami sa tao si Kristo eh. Tama yun. Kaya nga si Kristo namatay at nabuhay kasi tao siya. Kaya niyang mamatay, kaya niyang mabuhay. Yung Diyos hindi naman kayang mamatay bro kung walang pagiging tao. So magko-conclude na may kwan ba? May tamang salin ba na sinasabi ni Kristo litra por litra ako'y Diyos? Dun sa Tamang salin na. meron. No, kasi Litra por yung litra. makinig ka muna bro. No, dapat mong malaman bro. Makinig ka muna bro. Dapat mong malaman bro na yung buong FT tayo Biblia- dinuguan! FT Oy. tayo dinuguan! Sino to? Pag Sino ganyan to? ang kan, pag ganyan ang huwag na tayo mag-ano dito. Teka bro, Ay, ayan, sorry, binaba ko na bro. Binaba ko na. Hindi ko kayang kontrolin yung utak ng mga tao dito bro. Hindi ko alam kung Catholic yun eh. So ganyan bro, ganito. Sige. Una, ang premise dapat dyan, no, saan sa Bible. Kasi kung gagamitin mo na saan sinabi lang ni Kristo, tututulan mo mismo yung sinabi ni St. Paul. Sabi ni St. Paul dun sa unang Korinto 14:37, kung ang isang tao tinuturing na siya taong espiritual at taong makadiyos, dapat niyang kilalanin ang aking mga sulat ay pawang utos ng Panginoon. Sabi pa ni Kristo, sabi pa ni St. Paul, 2 Timoteo 3:16, 15:16, ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo at pagsusuway ng mga maling aral sa talatang 14 tungo sa ikaliligtas. So hindi mo pwedeng iset aside yung mga ibang book dito sa Bible bro. Yung premise mo na sinabi lang ni Kristo, hindi yan uubra sa Catholic bro, magiging heretic kami. Hindi pwedeng ang batayan lang namin. Yung sinabi lang ni Jesus Christ, bawal sa amin yung bro. Papagalitan kami. Iayos mo yung premise mo bro. Kailangan buong Bible. Basa na Kasi, bro, litra por letra. Kasi bro, kung ikaw Sinasabi tatanungin ni ko Kristo. bro, makinig ka. Kung ikaw ang tatanungin ko, sumulat ba si Kristo ng Bible? Eh mga apostol lang din naman yung nagsulat niyan eh. Gospel of Luke, Gospel of John, Gospel of Mark, Gospel of Matthew. Puro mga apostol lang yan bro. Nagkikwento lang sila. Ibig sabihin, hindi rin mismo sa bibig ni Kristo yung yung sulat na yan. Yan ay sulat kami ng mga apostol, kaya may narrator dyan. At kinikwento nila si Kristo. So kung hindi mo papaniwalaan yung mga Lumalaya tayo bro. Makinig ka muna. Makinig ka muna bro. Huwag mong sabing malayo. Narinig ako ng mga tao, narinig ng mga tao na hindi ako malayo. Ini-inline lang kita kasi nawawalan na sa hulog yung tanong mo. Ang gusto mo bro, sinabi lang ni Kristo, pwede kitang bigyan yan. Kaso hindi ganun ang tamang stand ng simbahan. Pag nagbabasa kami ng Bible bro, buong Biblia. Hindi pwedeng sinabi lang ni Kristo. Bawal sa amin yun. Una sa lahat, sinabi ni Kristo, no? Juan 16, talatang 12. Marami pa ako mga bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi nyo pa kayang dalhin sa ngayon. Kaya pagdating ng banal na Espiritu, siya ang magtuturo sa inyo sa buong panahon. So yung mga apostol bro, tinuturuan niya ng banal na Espiritu Santo. Hindi mo yan pwedeng isang tabi, yung mga sinasabi nila. Nag-gets mo bro? Heretic kasi yung bro eh. Kay Kristo lang. So, sa madaling sabi bro, walang litra por letra na. Meron bro, kasi heretic yung sa tanong mo tamang bro. salin. Heretic nga yung tanong mo bro. Akala ko boy letra. Hindi nga heretic nga bro, ang pagiging boy letra namin bro, kahit sinong magpapakilalang boy letra, ang gagamitin, huwag ka tumawag bro. Heretic nga bro, hindi nga ganyan ang stand. Ang stand bro, buong Bible ang gagamitin. Kasi yung four gospel, mga apostol lang din yung sumulat yan.
Nagets mo ba? O hindi mo pa siya nagigets kaya natatawa ka? Hindi mo pa rin nagigets? Ulitin ko ulit yung sinabi ko. Okay na ako doon. Ulitin ko ulit bro ha. Ulitin ko ulit bro. Wala sa stand ng simbahang katoliko, nababatay ka lang dun sa sinabi lang ni Kristo lang. Maling aral yun. Kung may ganun kayong aral, sarilihin nyo. Huwag nyo sa aming ikapit. Ang aral ng simbahang katoliko, buong Bible gagamitin mo. Hindi mo pwedeng isantabi yung mga apostol bro kasi ginagabayan sila ng banal na Espiritu Santo. Hindi mo sila pwedeng, wag nating i-validate yung sinasabi ng mga apostol. Kasi una sa lahat, yung four gospel, hindi naman si Kristo ang sumulat niyan. Yung mga apostol lang din ang sumulat yan at saka yung mga kasama ng mga apostol, si Saint Luke. Nagets mo ba bro? Madali lang siyang intindihin bro, Tagalog lang yun. Sinasabi mo, O, pero nagets mo pala. So ngayon, ang tanong ko ganito, kasi makinig ka muna bro, ibabalik ko ha. Saan sinabi ni Kristo na hindi ako Diyos? ang diretso, 'di ba, na wala. Wala. Dapat sumagot ka rin. Meron nga diretso. ako. Meron nga akong ibigay sa iyo. Kaso nga lang, kung diwa, wait lang, ako hindi lang, nga, wala rin diwa bro eh. Ang sinasabi ko sa iyo bro, hindi nga ganun ang stand namin. Nalilimitahan mo lang yung doktrina sa sinabi lang mismo ni Kristo direkta. Hindi nga ganun yung doktrina namin. Heretic siya bro. Boy. Madali naman siya intindihin, di ba? Tagalog yan eh. Boy. Pero na lang, kung lalaban ka sa akin ng ganito bro, papatunayan mo na yung sinabi lang ni Kristo ang dapat nating paniwalaan, hindi kasama yung mga apostol. Pwede, ngayon na. Kaya mo ba tumindig yan? Ano yung bro? Ano yung bro? Chappy, Kaibigan ka si Disclosure, Uncle Boy. chappy ka lang bro, pero sige, ano yung bro? Kaibigan ka lang si Disclosure, Uncle. Oo, kaibigan mo? Sige, Uncle. Dandahanan mo lang, Uncle, para makakontent siya. Okay lang. Wala man. Sige, Uncle. Sige, So, Uncle. yun Salamat. nga bro, no? Ibago mo yung premise mo, hindi ko sasagutin yung ganyang premise. Lalabas kasi bro, nagpailalim ako sa doktrina mo. Hindi ako pwedeng magpapailalim sa doktrina ng kahit na sino. Ang batayan ng doktrina, buong Biblia. Buong Biblia po ang batayan ng Biblia. Ay Kung sa buong Biblia, sinabi ni Kristo, litra por litra ako'y Diyos. Sa tamang salin, meron ba? Ulitin ko nga bro, hindi nga sinabi lang ni Kristo yung nasa Biblia. May mababasa ka ba sa Biblia na ang buong Biblia sinabi ni Jesus? Wala nga ganun, mali nga yung tanong. Hindi ako pwede magpailalim yung tanong mo. O ngayon, sige, pangalawa, ito may bibigay ako sa yung talata. Okay na. Ako may bibigay Pero ako sa yung talata. kanina- Huwag mo na bro, mag-mute ka muna. Relax ka lang. Dito sa Juan 1:18, nung sinabi doon na nakasulat doon na bugtong na Diyos anak. Pag medyo ipit na, Hindi kita bro, huwag kang mag-side comment bro. Huwag kang mag-side comment. Ang tinatanong ko bro. Ipit na walang mabasa, ipit na, tapos i-mute ako. Bro, huwag kang mag-side comment. Ang tinatanong ko, Juan 1:18. Bro, Juan 1:18. Tutol ka ba dyan na sinabi na bugtong na Diyos anak? Tutol ka ba doon? Tutol ka? Ano yung tamang salin dito? So, Juan 1:18 sabi dito, bugtong na Diyos anak. Ang nagpakilala Sikreto sa ko na ama na muna nasa yan. kandungan ng ama. Bukod sa may Alexandra na diyan, meron pang mas nauna doon sa Ano? salin niya. Anong nauna? Secret. Bibigay ko sa iyo. Lalabas. Secret pala, no? Secret yung sagot mo. Ito, bibigay ko sa iyo, bro, Papyrus 66. Kasi mali nga eh. Kailangan, bro, buong Biblia. Ngayon, magbibigay ako buong Biblia. Pakita ko sa iyo, ha? Di talaga sumasakay sa maling tanong, bro. Malabo yun sa akin. Wala sa vocabulary. Iyarap mo sa akin nakausap. Pag mag-extend, mag-mute. Bro, wag kang kasi mag-side comment. Hindi kita sinide comment, bro, eh. Po, Uncle Boy.
total nagrereklamo siya eh. Gawin na lang nating ano to, debate, formal. Para Ayan, may bro. isang oras. Sige, mo lang, bro. Pipilitin ko maging kalmado. Ayan, bro. Yan yung ihaharap ko sa yung salin. At hindi yan salin, ha? Papyrus yan. Papyrus 66, bro. Ayan, oh. Kung nakita mo dito, sabi ni Saint John, si Saint John na sumulat dito, yung monogenes o monogenes sa modern time, monogenes yung bigkas diyan, yung gamma nagiging H. Tapos yung ayan, yung ano yan na theta at saka sigma. Abbreviation ng Theos. Nakakaintindi ka ba niyan, bro? Hindi masyado. Para maintindihan ni kaibigan ko. Hindi masyado. Pero, Teka mo na, sige brother. lang. Wala mo nang sasapaw, ah. Nakakaintindi ka ba niyan, bro? Sige lang. Sige lang. Ayan. Babasahin ko, bro, ha? Papyrus 66, bro. Pag may mailabas Sige, ka na sige. mas nauna dito, talo mo na ako, bigay ko sa'yo yung live. Ito na lang. Pag binasa mo yan, tatanungin kita. Okay lang ba Oo, sa'yo yan? tatanungin mo ako, sige. 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 Pag nakita mo tong monogenes, yung isang ginuhitan ko dito, ito naman yung Theos. Theta at saka sigma. Monogenes Theos. Ayan, bugtong na Diyos. Anong tanong mo dyan, bro? Tutol ka dyan, bro? Dapat nga Tutol ikaw ako ang dyan. ano ko dyan. Tutol ka ba dyan o hindi ka dyan tutol, bro? Pa-confirm lo muna. Kasi pwede mo siyang tututulan kung may mas Tutol ako hawak dyan. ka na mas matagal dyan, mas ancient dyan, bro. Hindi ko mailalabas yan kasi labas ako. Pero Anong sabihin mo anong numerong anong klaseng ancient manuscript yan? hindi ko maano Sabi mo dun sa meron. pan ko eh, sa meron pero hindi ko maano Ano nga? sa laptop ko. Ibigay mo yung Ang numero. usapan natin, Papyrus ba yan? Ganito bro ang usapan natin, i-present mo magtatanong. Mag-mute ka muna nga, bro. Ang tinatagutin mo muna yung tanong ko, bro. Tutol ka ba dyan? Usapan natin, tatanungin kita pagkatapos mo diyan. Sige, magtanong ka na. Hindi ka naman nagtatanong eh. Binasa ko, no? Minumute mo ako eh. Monogenes Theos. Minumute mo Bro, ako eh. tumawa, bro. Huwag ka tumawa. Hindi ako napagtawanan, bro. Magtanong ka na, sige. bro. Magtanong ka na. Kung tamang salin yan. Hindi nga yung Ilang salin, bro. Diyos? Papyrus yan. Kung Sino dyan nagsabi sa Papyrus yung na salin yan? sinasabi mo- Mali yung tanong mo, bro. Hindi yan salin, bro, ah. Hindi, kamali ka. Kung dyan sa binasa mo, ilan ang Diyos dyan na tinutukoy? Isa o dalawa? Isa, kasi hindi naman yan, yung maraming Diyos, hindi naman yan. Sinasabi Makinig ka mo. muna, bro. Hindi pa ako tapos, bro. Wala pang 2 seconds yung bro, ah. Wala pang 2 seconds yung bro. Hindi mo pa kasi pinapatapos yung kwento. Tapos ka na, bro. Sabi mo Ang tanong ilan ko, ang Diyos dyan, di ba? ilan ang Diyos dyan at sino yung Diyos na yan na tinutukoy dyan? Ang Diyos dyan, isa lang. Kasi nga, ang ginamit na term dyan, Theos. Hindi naman plural yung Theos, bro. Pag maraming Diyos, bro, hindi yan Theos yan, bro. So, yun yung bro. Hindi yan plural form, yung Theos dyan. Tapos, kung mapansin mo dyan, bro, yung ginamit dyan sa monogenes, yan, yung may guhit yan sa taas. Nilalagyan nila ng guhit yan, tapos ina-abbreviate nila. Pag ina-abbreviate nila, ibig sabihin, naka-refer yan sa God. Hindi na-abbreviate yung sa Diyos-Diyosan, bro. Tsaka hindi yan salin. Sulat dyan. Ha? Sa isang, dyan sa kwan na yan, sa papyrus na yan, ang tinutukoy Diyos dyan, isa lang. Tama ba? Isa lang, bro, Sabi mo kasi singular lang yan, bro. Hindi, pagka maraming, hindi yan... Sa talatang yan sa 18 na yan sinasabi mo. Oh, singular God lang yan, bro. Sino yung Kaya nga tinutukoy na, monogenes eh. sino yung tinutukoy na kailan may walang nakakita sa Diyos? Sino yung Diyos na yan? Yung Diyos Ama, wala siya nakakita. Ngayon, yung walang nakakitang Diyos Ama, mapansin mo dito, monogenes. Pag sinabing monogenes, same substance. Ibig sabihin, same God yan, bro. Hindi yan other God. Monogenes, bro. Nasagot ko na. Next question. Same God, dyan sa talatang Same God. yan. Monogenes, yes. Same nature, Hindi. same substance. Mono. So, Pag sinabing mono, bro, isa. Kaisa, yung genes, iyan, bro, yung
substance. Monogenes theos. Same substance. One God. Okay, sabi mo, Next question. Diyos Ama at Diyos Anak sa talatang niyan. Same So, sabi substance. mo- Monogenes. Sabi mo, pero sabi mo kanina, isa lang. Isa nga lang, kaya nga monogenes sila. Ibig sabihin same substance sila. One God. Hebreo 1 talatang 3, dagdagan ko pa sa'yo, no? No? Yung tinatawag na the exact imprint of His nature. Sino yon? Exact imprint ng nature or substance. Andun sa Son, yung Father. Magkaparehas sila ng substance. Kaya one God. Ganun siya, bro. Next question. So sabi Sige, mo, ano isang question ka? Diyos, same God. Same God, same substance. Theos. Same substance. nature. Nakalagay ba yun? Same substance? Oo, yung mono, ibig sabihin one, yung genes, substance or nature, same substance or one substance with God as God the Son. Kaya nga bugtong na anak, bugtong na Diyos, anak. Sa Greek kasi yan, bro. Hindi yan Tagalog, English, bro. Mahirapan ka dyan. So hindi ka pala Trinity kung gano'n kasi wala yung Espiritu dyan. Hindi, bro. Kasi yung Holy Spirit, bro, sa Galatians 4:6, Espiritu ng anak yun, bro. Yung Espiritu ng anak, Espiritu din ng ama. So hindi mo pwedeng iaalis yung Espiritu ng Diyos, bro. Kasi nasa Old Testament pa lang, meron ng Espiritu ang Diyos. Hindi mo siya pwedeng ialis kahit anong gawin mo. Kaya nga kahit hindi ilagay yung Holy Spirit, walang problema eh. Kasi yun yung kanya. So wala yung Spirit dyan. Hindi nga wala. May sinabi ba akong Okay. wala? Hindi mo pwedeng iwala yung Spirit yan. Ibig sabihin doon, bro, kahit hindi nakasulat yung Spirit sa mga ibang verse, automatic yun, bro, kasi Galatians 4:6, hindi mo yan alam, ngayon mo lang sa akin narinig, no? Yung Espiritu ng Ama, Espiritu din ng anak yun. Yun yung nagbabayin sa kanilang dalawa. Kaya Trinity. Kaya heretic ka, pag Trinity ka lang, lalabas. Yung Espiritu Santo, hiwalay na siya. Espiritu siya ng Diyos eh. Pag mamayari siya ng Diyos, bro, Espiritu ng Diyos. Si Kristo naman, salita ng Diyos. Pero hindi doon, kumbaga yung Holy Spirit, hindi siya action or person siya eh. Nakakapagturo siya. John 16 verse 12 to 13 to 14. So next question, bro. Kung kaya mo pa. Next question. Diyan ba, meron ba yung terminong sinapupunan? Andyan. Teka ha. Tignan mo yung term na Ayan o. Nakakabasa ka ba ng Greek? Ang tanong ko. Ayun Honestly, lang. Hindi. Oo. Andyan, bro. Ayoko na lang iyabang sa'yo yung pagbabasa ko ng Greek, bro. Pero sabi mo meron. Meron. Okay. Okay na ako doon. Okay na Tanong ako ka pa, doon. bro. Okay Question. na. So, yan, sabi mo, isa, pero sa pagbasa, may Diyos anak, may Hindi Diyos ama. ganyan ang pagbasa, bro. Yung theos, bro, singular yan. Kaya hindi ganun ang pagbasa. Tapos yung monogenes, ibig sabihin, same substance. Isa, mono, one. One substance. God with the Father in one, same substance, mono, one. Substance, genes. Hindi ko eh. Hindi mo pa rin naintindihan? Ano bang dapat kong i-explain sa iyo yan, bro? Okay na ako doon, pero hindi ko sinasang-ayon naman kon mo kasi sa Hindi mo talatang yan, sinasang-ayunan to, bro? dalawa- Yung Papyrus 66 na pinakita ko sa'yo? Magiging dalawa ang pan dyan. Magiging dalawa ang Diyos dyan kung sakaling Ano naging tinanggap dalawa mo yung Diyos dyan, bro? Mono nga. Hindi ko kasi May Diyos maintindihan. Ama, may Diyos Other Anak. disclosure. Pwede So, una, pwede ba pakisagot mo yung tanong, tanggap mo daw ba yung Papyrus 66 o hindi? Yan, pero andun sa notes ko eh. Kung I sakaling. mean, tanggap mo Bakit daw, wala ako? tanggap mo daw ba bro o hindi? Hindi ko masabing no.
Sa ngayon, hindi ko muna Meron daw sasama. siya, Uncle, nakatago sa laptop niya na mas nauna pa dyan, Papyrus 66. Wala nang Bago nauna yan sa dyan, bro. ko, ha? Wala nang nauna dyan sa Papyrus 66. Sa mga Papyrus when it comes sa monogenes theory, wala nang nauna dyan, bro. Pero na lang, kung may bago ang discover, bro, ikaw na pinaka matalino sa mga tao, bro. May bago ang discover na Papyrus na discover mo. Mahal yan, bro. Pag naka-discover, ano yan, priceless yan. Meron ka dyan? Na, ano, sabi niya meron daw bro Sige. Latag mo na lang Nasa yung laptop, year. nasa laptop daw niya, bro. Latag mo na lang yung year, bro. Anong atal ng pangalan ng Papyrus? Oo, babasahin ko sa iyo, bro, ha. Para para mapansin mo, ha. Yung monogenes, ibig sabihin diyan, bro, one, yung genes, substance or nature. Tapos yung nakita mo yung binilugan ko diyan, ano yan, theos, abbreviation yan. Theta yan at saka sigma. Yung sigma, pag nasa last word siya, ganyan yung forma niya, para siyang letter C. Sigma. Tas yun naman, on, henton, kalfon. Nakita mo yung kolfon dito sa dulo. Yan, yung K, tas yung O, tapos yung parang Y na baliktad. Yan yung bosom. Bosom yan, kolfon. No? Ayan yung purpose ng pag-aaral namin ng Greek, bro. Hindi para iyabang, ha. Kasi kailangan namin mag-dwell sa mga ganitong klaseng walang space yan, kaya ginuguhit-guhitan sa space. Hindi yan invento lang, bro. Dapat tanggapin mo talaga yan. So yun lang, no. Doon na tayo nagtatapos. Doon muna tayo nagtatapos, no? Next time ulit. Kala ko kita naman. dito, no? Sige, bro, next time ipakita mo yung sinasabi mo, bro, ha. Welcome ka dito sa live, bro. Welcome ka lagi dito. Sige, next Disclosure, time, ipakita akit mo uli rin ako. kay kila Uncle Boy din yung pinakita mo sa akin. Walang ganun, bro. Malabo Sa yung encyclopedia. Para mapag-usapan din nila. Ano yan? Ano yung sa encyclopedia? May encyclopedia ako dito. Actual book. Pinakita Ito, na wait lang. eh. Ikot ko. Anong edition yan? May Catholic Volume encyclopedia ako. 3. Bakyan mo nga ako, Uncle. Yan. Welcome sa live thoughts. Yan. Hindi siya book, bro. Saan kasi book eh? Libro yan eh. Ano yan? Catholic. Yung Catholicos. Catholicos yan, no? O ano yan? Hindi putol, bro. Hindi ko mabasa ng buo eh. Putol siya. Ano mo? Iayos mo ulit, bro. Basahin mo na Screenshot lang mo siya kaya. ulit. Mas maganda basahin na lang. Screenshot mo ulit, bro, tapos titidnan ko. May Meron yung actual akong copy ka dyan, encyclopedia dito, ha. Parang dictionary lang naman yan, bro, eh. Encyclopedia. Pero more on religious, more on Catholic view. Hindi, sabi Ganun niyan kami, kasi may ako na encyclopedia kami, no? basahin ko na lang para Kayo, bro, may encyclopedia kayo, bro? Ay, encyclopedia, meron? Hindi ako na nasasagot, Uncle Boy. wala. Wala. Sige, ako sasagot. Ako sasagot. Sige, bro. Sige, bro. Ay, labas nyo. Ano na yung Uncle Nash. Hindi, kahit basahin niyo na lang. Sabi diyan, all through the idea of universality was highly developed in the Bible. Catholicos is not a scriptural word. The term appears for the first time in Saint Ignatius of Antioch. So, Yung Catholicos na So, term. yung term kasi pinag-uusapan dyan, bro. Term yan, bro, eh. Pero yung etymology ng Catholicos, alam mo ba yung etymology niyan? Ganito yan, bro, no? sige lang. Terminology Explain lang. kasi yung tinutukoy dyan. Not the group itself. Ibig sabihin, yung group nag-exist na, pero yung term, ginagawa pa lang. For example, yung Bible, wala naman Bible na tinatawag ng mga Christians noon. Diba? Pero later on, they developed the Bible and invented the Bible. No?
Which is kayo, nagbe-benefit kayo sa mga inventions ng Catholic Church. Diba? Codices. There's no codex in the Bible. Pero ngayon, gumagamit ka ng mga codex format. Diba? So, invent ka dyan ng Catholic Church, yung mga codex. Ngayon yung term, dinevelop naman yan ng Catholic, bro. No? Kaya lalabas, bro, no, yung Catholic not only by spreading the gospel, no, but also helps the civilizations to grow, bro, no, through means of grammatical, no, or para din sa mga sa pamamagitan din ng mga paano na ito, yun nga, grammatical, tas sa iba pang mga etc. No? So, yun ang ginagawa ng church, bro. Ngayon, yung kaya kayo nagka-come up into comparison. Ang ginagawa nyo kasi comparison between proper noun to proper noun. No? The problem here, yung Iglesia ni Cristo sa Biblia, hindi siya proper noun. Di ba? Yun yung magiging problema nyo. So lalabas, wala yung pangalan nyo sa Bible. Diba? Kasi kami, we totally admit na there's no proper noun in the Bible. Wala namang proper noun na tinayo si Cristo na iglesia eh. Na, ang iglesia ko tatawagin sa iglesia ni Cristo, yan ang proper noun, yan ang pangalan ng iglesia. Walang ganun, bro. Kahit ang mga apostol, hindi nila sinabi pangalan yan. No? Description yan, dinidescribe lang ni Cristo, dinidescribe lang ni Pablo sa Roma 16:16 na yan ay pagmamayari ni Cristo. Pero hindi siya proper noun, bro. Wala talaga proper noun. That's the saddest part, bro. No? So kaya nung sinabi ang hindi nyo kasi naintindihan dyan, bro, yung sa mga Protestant, yung paninindigan ng Catholic Church. Pag sinabi ng Catholic Church na yung sinabi na yung mismong eksena na ginawa ni kunyari yung dinefine ni Saint Ignatius yung name ng church, yun yung eksena na hindi na isulat sa Bible. Pero yung church mismo na saan siya belong at yung dinefine niyang pangalan nandun mismo yun sa Bible. Tsaka ganito, Uncle Boy, dagdag lang natin. Hindi naman binigyan ng pangalan ni yung Katolikos, yung Katolikos na yun, ang sabi doon, Katolikos, sabi niya, hindi mababasa sa Biblia. Basahin mo nga ng buo ulit, bro. Tinagalog mo, bro. Hindi naman Tagalog yan. Basahin mo ng buo ulit. Buo mo, ha? Papakinggan ko. Buuin mo, bro. Buuin mo. Simula una. Ako sasagot. The idea of yung term kasi, bro, na the idea of universality was highly developed in the Bible. Kita mo Catholic, wait, may quit. Catholic. Tapos na. Catholicos is not a Catholicos scriptural bro. word. Tapos So, na. Ang Catholic nakalagay, Makinig ka, bro. Scriptural. Sige, ikaw, Uncle. So, ganito yan, Uncle, disclosure, no? Yung term kasi pinag-usapan dyan, not the proper noun. No? Kasi kaya ka nga nagde-dwell, yung Catholic wala sa Bible, therefore, hindi kayo tunay, ay Iglesia ni Cristo nasa Bible. Ang problema mo muna dyan, bro, you have to prove it first na yung Iglesia ni Cristo, proper noun yan. Para magkaroon tayo ng comparative. Yung argument mo, Brother Nash, nandun tayo sa libro, napunta ka sa Iglesia ni Cristo. Himig mo na, bro. Bro, tingnan mo paano ka namin kinakausap, bro, ha? Tingnan mo paano ka makipag-usap. So, ang ginagawa nyo kasi, bro, nagkakaroon kayo ng comparative, no? Kasi wala naman kaming name game na ang pangalan ng iglesia dapat Iglesia Katolika. Wala kaming name game na gano'n, bro. Kayo ang may name game. Kaya nyo pinipilit na, kayong mga Katoliko yung pangalan nyo wala sa Biblia. Dahil inassume nyo nga na yung Iglesia ni Cristo bababasa sa Biblia, which is, ang problema nyo, yung Iglesia ni Cristo, hindi siya pangalan. Hindi siya proper noun. Therefore, kung sasabihin mo, wala ang Katoliko sa Biblia, yung pangalan yung Katoliko wala, problema nyo, wala rin yung Iglesia ni Cristo na pangalan sa Biblia. Dahil nasa Biblia, hindi proper noun, hindi ang pangalan. Diba? So, yun yung nagiging problema nyo, bro. So, you have to prove it first na yung Iglesia ni Cristo, pangalan, para magkaroon tayo ng comparative. Kasi nagkakaroon ka ng comparative dyan, bro. Kino-compare mo siya
Saan? Diba? Kaya pinipilit nyo yung Iglesia Katolika wala sa Biblia. Eh, hindi naman namin stand na ang pangalan ng Iglesia mababasa sa Bible. Wala naman kaming ganong aral. Kayo may ganong doktrina. Diba? Huwag niyo pa-stand sa amin. Bro, Hindi mo timing mo tanggap, na. Nash. Bro, timing mo na. Tayo ka muna. So, wala kasi kaming doktrina, bro, na name game. Kayo ang may doktrina yan. Doktrina nyo yan. No, huwag niyo ipa-stand sa amin yung mga hindi namin stand, bro. No? Kaya ang gawin nyo dito, no, yung pangalan nyo na Iglesia ni Cristo, yan dapat ang i-prove nyo sa amin na yan ay proper noun ayon sa Bible at sa mga referensya. Para magkaroon tayo ng... Bro, dumalaban ka ba ng nakita mo naman paano may pag-usap sa'yo, walang ad hom dun, no? Nasa mood ako ngayon, wala daw nag-ad hom. Dumalaban ka ng formal discussion, bro? Nakikilaw ka dyan? Hindi. Okay. Si Brother Nash, tanongin ko lang. Ano mo masasabi na proper noun? Yung Iglesia ni Cristo. Ganito yan, bro, no? Pag sinabi kasi yung proper noun, bro, no, all proper noun, no, was written into capital letters. Lahat ng proper noun naka-capital letters yan, no? Yung first letter niyan, capital letters niyan. But not all. Ulitin ko, huwag niyo sana ako strawman. Lagi kasi may strawman, eh. But not all capital letters are proper noun. So, Diba? agree ka rin, Nash, na ang capital letter, pag nag-start sa capital letter ay proper noun. Tama ba? Letter, bro, hindi letter. Letter. Pakinggan mo maigi yung sasabihin ko sa'yo, bro, Focus. All proper nouns are written into capital letters. Check. But not all capital letters are proper noun. Nagets mo? Tagalogin ko, bro, Nash. Ang sinabi din na yan, Nash, makinig ka muna, bro. Dapat pagka hindi lahat ng naka-capitalize proper noun. Pero yung mismong proper noun, obligasyon na naka-capitalize. Dapat naka-capitalize, bro. Sa English grammar yan, bro. Automatic yan. Gets mo na? Ako sa'yo, may papakita ako sa inyo. Ayan. Iglesia ni Cristo yan, bro. Alam ko na yan. Proper Sige, noun. Ito ba Tingnan natin proper yung noun ba proper to? Hindi. 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 Pero Hindi capital proper letter. noun yan. Alam mo kung bakit? I-explain ko sa'yo, bro. Nagtatanong Wait lang. ka, diba? So, ang ganito Teka lang, bro. So, Tinatanong hindi mo ka ako. hindi ka sang-ayon dun sa paring nagsulat niyan. Sangayon ako sa pare. Gusto mo i-explain ko lang sa'yo? Ayun. Patapusin mo Okay. lang ako, bro, Okay lang? Patapusin mo ako. So, ganito yan, bro, no? Makinig ka sa sasabihin ko, Since salin namin yan, bro, no? Ayon sa nagsalin at ayon sa mga Catholic, bro, no, ng scholars namin, ikinakapital ang salitang iglesia o church. It was written into capitalized, no? Kapag it refers to the universal church. Whole church. For the whole church from different countries. Kapag ina-address ang kabuuan ng iglesia, yan ay naka-capital letter. But it doesn't mean it is proper noun. Ngayon, kapag yan naman isinulat into small letter, the church, no, ang ibig sabihin yan, bro, no, yan ay local church in a local congregation inside the city. So, nagigets niyo, bro? Pinagkaiba ng dalawa kung bakit ang Catholic Church nagka-translate ng capital letter, no, the church o iglesia sa Bible, no, kapag yan ikinapital ng Catholic, bro, no, referring lang yan sa kabuuan ng iglesia. Hindi po siya proper noun. Okay? Kaya, ngayon, kung kukunin naman natin yung argument mo, sasakyan natin kuno. No? Sasakyan natin yung argument nyo yan. Kung kukunin natin sa pagpapalagay nyo na yan ay proper noun, ang nakalagay dyan, capital I for the iglesia, no? Small n for ni, capital K, no? For Cristo. Dapat ang acronym nyo hindi INC. Kasi pag sinabing acronym, kinukuha lahat ng capital letters. No?
doon sa proper noun. For example, Iglesia ni Cristo sa Security Exchange Commission, naka-capital letter yung I, naka-capital letter yung N, naka-capital letter yung C. Kaya ang sum at ang ending, no, nag-acronym siya ng I and C, coming from the capital letters of the proper noun doon sa Security Exchange Commission. Kung kukunin natin yun sa inyo, yung argument nyo, lalabas niyan, IK lang. No? Capital I, capital K. So, malayo. Bro, no? So, sasablay pa rin talaga. Ang daming loopholes sa aral ng Iglesia ni Cristo. So, hindi nyo talaga kayang i-prove yan, bro. May hirapan kayo grammatically, no? Ang tanging magagawa nyo is to to bend the truth. Ibig sabihin, babalyoktutin nyo yung katotohanan, bro. No? So, ang gawin nyo, bro, mag-aaral kayo ng... Sabihin, pag small letter, yung N, hindi siya pwedeng isali as acronym. Tama ba yung narinig ko? Hindi, bro. Oo, kasi ang acronym, bro, puro capital letters yan, bro. Mga DOJ, ganun. Hindi ba dapat kanya? Kasi, bro, yung DOJ, proper noun yun. Department of Health. Okay. Sige. Kaya siya DOJ, Department of Justice. Kaya, naka-capital letters siya. Small o letter? Sumasagot ako, bro. Nasagot kita. Bro, honest yung sagot ko sa'yo, bro. Hindi para insultuin ka. Para gisingin ka, bro. So, yung DOJ, bro, proper noun yun. No? Proper noun yan, DOJ. Kasama sa proper noun niya, yung O. Parang Ferg, sakit muna ako. Kaya nag-acronym siya ng DOJ. Diba? The Department of Justice. Ayun yung problema niyo, bro. Yung sa Iglesia ni Cristo talaga, bro, talagang tablay. Una, kapag kinuha natin ang Roma 16:16, bro, kapag yan pinunta mo sa Greek, no? Hindi siya churches, o hindi siya church. Churches yan. Kasi nakalagay dyan sa Greek, bro, ecclesiae. No? It is a feminine nominative pronoun. No? Ecclesiae yan. Ang tanong dyan, Nash, yung ecclesia na sinasabi mo, bro, hindi ba use din yan as a church? Bro, yes, di ba? Bro, makinig ka muna. Bro, makinig ka muna. Nag-explain kasi ako eh. Ah? So dito, bro. Ako bababa muna, ha? Ferds, mauna mo. Pag ganito yan, bro, no? Baba ka na lang, bro. At yan mo explain ko sa inyo. So, hindi nyo naintindihan na kapag sinabing ecclesiae, that is a nominative o female nominative pronoun, nang ibig sabihin, churches sa English, plural. Hindi singular. It is plural, bro. So, yun yung problema nyo. Diba? Kaya, ang nangyayari kay mga INC, ginagawa nyo, kita nyo yung Katoliko, wala dito. Yan kasi yung mindset nyo. Akala nyo kasi yung Iglesia ni Cristo, no? Pangalan, nagkakaroon kayo ng comparative. No? Kinukompare nyo. Hindi pala pangalan. Kita mo, hindi man stand sa amin dito. Di ba? Nakapag-stand ba kayo? Proper noun yan. Wala. Di ba? Gumamit ka pa ng salin ng Katoliko. Katoliko kami. Na-explain ko sa'yo na maayos. Di ba? Ang hirap i-debunk yung katotohanan, bro. Tsaka bro, Nash, yung pinakita niyang example, hindi niyo naman tanggap na sila yun kasi K. Ay K yun eh. Correct. Oo, pinabago nga ni Manalo yan. Yun talaga yung kung ano, naghahanap na lang ng palusot. Ayun o. Pakyat tayo. Ito ano to? Ayeyen. Ano nga parang church mo, Ayeyen, bro? Sister? Sister ka ba, brother? Si Ayen. Ayen. Ayen? Ito yung babayan. Pa-unmute naman, Ayen, para marinig ka naman namin. So, anong religion mo pala, sis? Ako kasi may ligaw makipagkilala eh. Ayan. Anong LDS po. The Church of Latter-day Saints. Latter-day Saints. Mahilig kayo may pag-Bible study, di ba? Sister? Yun naman pala. Kaya lagi ito nandito. Mormons yun, okay. Gumagamit sila ng Book of Nephi, Book of Alma. Latter-day Saints. Actually, tutol kami dyan. Di ba meron kayong Book of Mormons?
yung mga bagong bagong scripture niyo ba yan? Oh. Kasi tingnan mo to, may papayata ako sa yung verse ha. Papayata ako sa yung verse. No? Sa Santiago, sa Jude. Hindi ko alam kung kaya mo nang kumain, lumunok ngumuya ng mga ganitong klaseng doktrina ha. Medyo malalalim na kasi talaga tong mga usapin dito sa live natin eh. Pero masasanay ka rin, no? Sabi dito, no, Jude 3, no? Kasi isang chapter lang naman to. Mga minamahal, sabi dito, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang magsikap dahil sa pananampalataya na ibinigay ng minsan at magpakailanman sa mga banal. Minsan at magpakailanman. Wala nang scripture na panibagong sa mga susunod na panahon. Na panibagong Bible na naman, panibagong scripture na naman. Sabi dito malinaw, oh. Minsan magpasawalang hanggan. Ito yung source dapat ng doktrina, ng aral. Yung minsan magpasawalang hanggan na ibinigay ng Diyos sa mga banal nung 1st century. Di ba may isa pa kayong aklat, yung Book of Mormons? Parang bagong Bible yun, di ba? Mali yun. Kokontra yun dito sa sinabi ni St. Jude. Hindi na dito, oh. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap sa pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasang nating lahat, ay, Tagalog lang to ha, napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglaban, no? Magsikap dahil sa pananampalataya, yung faith, na ibinigay ng minsan at magpakailanman sa mga banal. Once and for all lang talaga, hindi na pwedeng may Bible pa sa susunod. Kaya nga kinanon na ng simbahan to eh. Kasi kung meron pa pala sa future, hindi pa to i-canonize na, magdadagdag pa to. Ito na talaga, fully canon, hindi na to dadagdagan, hindi na to babawasan eh. Ito na yung source ng doktrina, hindi ka pwedeng kukuha ka sa future. Kaya ang source namin, Bible at saka unwritten tradition sa 1st century, hindi sa future, no? Yan tama, once delivered to the saints. Isang beses lang ibinigay sa mga santo, sa mga saints. Hindi later day saints. Sa future na mga saints, tas may bago na namang scripture doon, may bago na namang source ng doktrina. 'Di ba? Once and for all, sabi dito, the faith once delivered, delivered to the saints. Isang beses lang, hindi sa future meron na naman bago na scripture na faith. Kasi ang tinutukoy dito, oral and written tradition. At ito yung source namin. Kung meron kaming nadidefine na bagong doctrine, sa future, define lang yon. Pero yung source namin, Bible at saka oral. Kaya tinan mo ko, puro, tinan mo yung stand ko, no? Pansin nyo, no? Kahit anong topic, lagi ako may Bible verse. 'Di ba? Hindi ako nawawalan ng Bible verse. Patunayan na yung faith namin naka-inline sa 1st century doctrine or faith sa time ni Kristo at ng mga apostol. 'Di ba? Ayun yun. No? Kunyari, kailan na na-define yung Immaculate Conception, pero may Bible verse, ibig sabihin ang source namin 1st century. At saka siyempre, kailan man namuhay si Santa Maria, 1st century. 'Di ba? So, yun hindi kukuha ka ng doktrina later, tapos may Bible siya sa later, may Bible na naman bago, puro bago, pumira, 'di ba? Gara talaga no. Kontra dito yun, kontra dito, no. Sabi dito, bro, ano pala ang sinasabi sa 1st and 2nd Maccabees? So yung mga Makabeyo yan, yung mga Makabeyo, no, nakikipagdigmaan yan sila, no, mga Makabeyo. Mas maganda yan, bro, basahin mo, no? Mahaba nga lang yan, makapal yan, lalo yung yata makapal. Basta makapal din yan, no, masarap din siya basahin kasi tungkol siya sa mga mga Makabeyo, no. So yun, bro, no. Uncle Boy, may bisita tayo. Sino yan? Ito, si Hello. Kat, Kat.
Hello, magandang Si gabi, kuya. magandang Brother. gabi, brother. Anong church mo, bro? Ako ay membro lang ng iglesia. Iglesia ng Diyos? Iglesia Iglesia ni Catholic? Cristo. Oh, 1914, bro? May tanong Alright. lang po ako No kasi offense lang. Sige. sabi nyo, Ano yan? wala sa Biblia yung aral ninyo, mga INC9. Alin po yung wala sa Biblia na aral? Yung sinabi niyo, madami po kasi, sobrang dami po. Isa-isahin ko hanggang bukas tayo dito. Una sa lahat, ang unang-una dyan, siyempre Okay. pinakauna dyan, na una dyan, yung hindi Diyos si Kristo, wala po sa Biblia po eh. Kahit yung anino nung salitang yun, wala dito, no? Pangalawa po, na wait lang po, natalikod. Teka, isa-isahin ko ba bro? O... Wag na po yung ano lang, yung sinabi nyo, Okay po. wala sa Biblia. Apo, wala po talaga sa Biblia po. Wala siya sa Biblia mo. Anong next question mo? Wala po ba talaga na sa Biblia na Wala talaga bro. Sobrang wala. Yun talaga yun. Totally wala. Mga i-rate ko 100% nga bro. 100%? Opo. Pero kasi may binasa yung yung aming Ministro po. Anong na si talata? Kristo ay tao. Opo, tao si Kristo po eh. Oo. Taon-tao Yun siya. ba 100% yun ang tao. paniniwala nyo. Opo, naniniwala po kami doon. Ang hindi namin po pinapaniwalaan, si Kristo ay hindi Diyos at hindi tao. Kunyari kayo, naniniwala kayo, tao si Kristo appear. Pero hindi kayo naniniwala na Diyos si Kristo, X yun. Oo. Yung Ibig MCGI naman, teka lang bro, Ah, nagsasalita pa ako, sayang Ay. naman yung sasabihin ko. Sorry po. Sige. Yung MCGI naman bro, ang pinagtatalunan namin, halos magsuntukan kami ng mga MCGI, naniniwala sila na Diyos si Kristo appear, pero si Kristo hindi tao. Suntukan kami talaga doon, talagang paglabanan talaga doon, boxing talaga eh, suot ko talaga yung gloves ko, paglaban ko. Si Kristo tao. Kaya nga meron kaming Eucharist. Meron kaming tinatawag na Eucharist. Yung Eucharist bro, yun yung substance ng body and blood, no? Ibig sabihin, nandun yung human nature ni Jesus Christ. Na sa human nature ni Jesus Christ, doon nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Bro, ibig sabihin bro, hindi contradictor yung Diyos siya at the same time ay tao. Kasi meron tinatawag na hypostatic union. Ibig sabihin ng union, pagkakaisa ng dalawang nature. Man and God. God and man. Magkasama siya, bro. So, yun. Ganun ba yun? Opo. Sabihin, dual nature si Kristo para sa inyo. Opo. Ibig sabihin po ng dual nature, hindi po babasahin mo yung salitang dual nature po. Kung hindi po, makikita mo po sa Biblia po, letra po, na si Kristo po, ay makinig ka muna kasi, brother. Huwag pa tayo... Hindi pa kasi ako tapos eh. Opo. Makikita mo po doon, letra po, na si Kristo po ay tao at Diyos at the same time. No, hindi po niya naghihiwalay po eh. Ganun yung bro, yung aming doktrina po. So, yung pagkamatay ni Kristo, namatay din po yung pagka-Diyos niya. Hindi po namatay ang pagka-Diyos kasi po hindi po yung pagka ang namamatay. Ang namamatay po yung persona, ang doer po. Yung doer. Makinig ka muna bro. Ang doer ang namamatay. Bibigyan kita ng sample, letra por letra, no? Ito medyo malalim na itong binigay mong topic, no? Dito sa 1 Peter, letra por letra, 3, verse 18 to 19, no? Basahin natin ang sulat ng unang Santo Papa sa Roma na si St. Peter. Sabi dito, sapagkat si Kristo, yung person, si Kristo, person, ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya, person, ay pinatay. Person. Ano yung source? Sa laman. Yun ang source. Ngunit namuhay sa Espiritu. Bakit po namuhay sa Espiritu? Letra por letra po. Ecclesiastes 12:7, pag ang tao mamatay, maghihiwalay ang Espiritu at ang katawan. Ang katawan ay babalik sa alabok na gaya ng una. At ang Espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Kaya nga ang katawan, wala nang buhay yan. Naalis na ang Espiritu niyan. Dito sa Santiago 2, talatang 26. Ito ang letra, no? Babasahin ko. Kaya nga, sabi ko nga kanina po, no? Hindi namin pinapaniwalaan pag may Quran, kung ano-ano pang scripture ang lalabas sa future. Hindi yan kailangan eh. Bawal po yan eh, no? Basahin natin yung talata.
Sapagkat kung paanong ang katawan na wala ng espiritu ay patay. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ibig sabihin po, no, ang namatay, person, yung persona. Saan siya pinatay? Sa laman, ibig sabihin sa pagiging tao. Pero yung person, merong dual nature yung person. God and man. So yun yung bro. Yung persona ang namatay. At ang persona, yun ang Diyos. Basahin natin ha. Ito, bibigyan pa kita ng talata bro. Maraming talagang talata, no? Pasensya na po kung matalata lang po, no? Talataan lang talaga dito. Dito sa... Ito bro. Basahin ko lang yung talata bro, okay ba? Tinan mo ha. Tinan mo yung pagiging dual nature, no? In one divine person, na second divine person ng Trinity. Basahin ko. Dito sa Gawa 20 talatang 28, letra por letra. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga mga obispo upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Diyos siya, pero meron siyang dugo. Bakit siya may dugo? Kasi yung Diyos na divine person na si Kristo, na itatranslate as a Christ, kaya nga yung ibang translation, Church of Christ, no? Kasi nga ito yung second divine person na si Kristo na Diyos na may dugo. Pansin mo? Letra por letra, God, blood, God, blood, God, blood. Oh, linaw niyan. Meron bang Diyos na walang dugo kung hindi yan galing sa tao? E di naging tao nga ang Diyos, pero ang Diyos hindi nagbabago. No? Hindi mo kayang baguhin na pag naging tao, hindi na Diyos. Hindi mo kayang baguhin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Yun ay eternal. Hindi mo yun kayang bawasan kahit kakapraso. So, next question bro. Pasensya na, marami talaga pong talata eh. Kaya kilala nila ako, ganun talaga. Next question bro. Brother? Bro? Are you there? Mukhang satisfied naman na. Bro, andyan ka pa ba? Satisfied ka na ba, bro? Yuhu! Hello, bro? Baka nagtampo na si brother, ah. Wait lang daw. Alright, sige. Sige, bro. Enjoy mo lang yung atmosphere ng aming live, no? So dito talaga sa live namin. Uncle Boy, tumitingin pa siya sa mga kanyang mga kodigo. Alright. Kaya nga ako, ayoko talaga na nagko-kodigo kasi tumatagal dahil tanyo ko, ginagawa ko talaga, pinakabisado ko talaga yung mga Bible verse. Di bali na mag-slip of tongue ako eh. Basta yung flow, tuloy-tuloy talaga yan. No? Walang tigilan yan, hanggang bukas yan eh. Sige bro, andyan na yata siya, okay na. Okay. Bro, ang Tuloy tanong tayo. ko, Alright. kasi may binanggit naman sa Biblia na ano eh, Ano po? lalo na yung itinuro sa amin, na ang Diyos iisa lang. Opo, Totoo tama ba po. yun? Tama po. Kaya nga po, kung mapansin mo, ang pagka-Diyos ng Ama at pagka-Diyos ng Anak ay iisa. Nabasa mo na ba ang... Kasi sinabi mo kanina, si Kristo, Opo. totoo at Diyos na totoo. Eh ang Tama po. sabi naman ng iba, ang ng Biblia, I mean, ang Diyos ay iisa lang. Tama po. Ibig Basahin sabihin, ko. Sa Diyos pala ni Kristo, hindi yung totoo. Totoo po, babasahin ko po. Hindi po sinabing hindi totoo. Letra po dito. Dito sa Juan 1, talatang 18. Kanina nabasa ko na kanina to, pero for the benefit mo bro, babasahin po ulit natin. Hindi po tayo magsasawa po. Sabi dito sa Juan 1, talatang 18. Letra por letra, no? Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. No? Yung Ama. Ang Diyos na tanging anak, ang nasa kandungan ng Ama, ang nagpakilala sa Kanya. Letra por letra. Letra por letra. Ibig sabihin po, nung tinatawag na yung sa Greek nito, monogenes. Ibig sabihin po ng monogenes, kaisa ng nature ng ano? Ng Diyos Ama na nasa baba o na nasa kandungan ng Ama. Monogenes Theos. Monogenes Theos? Yes po. Sa modern na pagbasa, monogenes Theos. Kasi po yung modern Greek po, yung gamma nagiging H.
Monogenes. Kaya nga yung ego I me, sa modern eho. So ganun siya, bro. Monogenes Theos. Apo, ito Monogenes na lang po Theos. para hindi ka pa ulit-ulit. Ipapakita po ulit natin na for the benefit po ng mga nakakarami po, no? Ito, papakita ko sa iyo ang letra por letra. Ito po ay tinatawag na Papyrus 66 po. Ito po ang Papyrus 66 po. Nakita mo yung ayan, yung may bilog. Nakita mo po, yung may bilog. Yun yung may bilog po. Ayan po ay pag binasa mo ay Theos. Abbreviation po yan. Theta at saka sigma. Theos. Pag tinignan mo yung katabi, monogenes, kasi po ito po ay hindi salin po. Kaya po ayoko na kasing marinig yung salitang maling salin. Masyado nang annoying sa tenga ko, bro. No? Irritable na yung tenga ko dun eh. Maling salin. Ayoko na nang ganun marinig, bro eh. Yung nagpapakahirap ako dito na mag-aral ng mga ganito talaga, no? So, mapansin mo dito, sa Papyrus 66 po, monogenes Theos. Theos. Ang linaw po eh. Ibig sabihin po, mono, ibig sabihin po, one, only, yung genes, pag sinabi pong genes, ano po yan na, ano yung tawag doon? Monogenes substance. Genes or genes, genes or substance or nature. Monogenes. Ibig sabihin po, one substance with the Father. Sabi dito, monogenes Theos, yon hienton, kolphon, bosom, kolphon, to, Patros, Ama. Ayan, no? Nasa baba. No? Iyon yun, bro. Ang nagpakilala sa kanya. Same substance, one substance with the Father. Hindi sinabing dalawa sila, magkaiba silang Diyos. Hindi pwedeng magkaibang Diyos. So kaya monogenes kasi nga isang Diyos lang sila, letra por letra. Letra por letra. Kaya nga boy letra eh. Pansin mo, bro? Next question, bro. Anong talata yun, bro? O 1 talatang 18. 8. Apo, salita po ng Diyos yan, ha? Yung iba kasi sinasabi, dapat sa bibig lang ni Kristo. Pambira. Huwag niyo sagutin yung mga ganon. Hindi natin aaral yun. Una sa lahat, mga apostol naman sumulat ng ito. Kung kung sasabihin, dapat si Kristo eh. Baka magsinungaling yung mga yan. Si Kristo ba nagsulat ng Bible? Diba? Hindi naman, nagkikwento lang din nila si Kristo. Ang ginagawa dito sa Four Gospel, ikinikwento ang buhay ni Kristo. Kaya nandyan yung pagsasalita ni Kristo. Doon naman sa mga epistle, nagtuturo sila ng turo ni Kristo. Hindi na more on kwento, turo na. Nagtuturo na sila ng mga doktrina na nakapaloob. Doon naman sa turo ni Kristo. Nandiyan yan sa ikalawang Korinto 2:17. Unang Korinto 14:37, ikalawang Pedro 1:19-20-21, ikalawang Timoteo 3:16, at ang dami pang talata, bro. Ikalawang Pedro 3 talatang 15-16. Ayos. Ang daming talata, bro. Dami kong matututunan sa iyo ngayon. Oo, sana. Ayos, ano? Salamat at nakatanggal ng ano, bro eh. May binanggit ka verse na ipinakilala ni Kristo na ang Ama, the Father, yun lang ang iisang Diyos na tunay. Wala pong sinabing iyon lang eh. Na yung Ama lang. Hindi kasi ganun yung nakasulat, bro. Mali yata pagkabasa nyo. Basahin natin dito, bro, ha? Basahin natin. Dito sa 1:17 talatang 3. Premise kasi ito, bro. 3. Kasi dito, kasi ang doon. Ano, bro? May ibang may narinig pa akong sabi doon, kaisa-isa, the only true God. Yes po, tama. Kaya nga monogenes Theos sila. Kaya kung mapansin mo dito, sabi dito, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw, ang Ama, no? Ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. One, God. Hindi sinabing lang. Ama lang. Wala po yung Ama lang, kaisa-isang Diyos, Ama lang. Wala pong ganun dito. Kung hindi, sabi dito na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at conjunction. Ibig sabihin ng conjunction,
Hindi pa tapos. Conjunction. So, from the word term convention, conjunction, ito yung pagduduktong. Ibig sabihin, hindi pa tapos. At si Jesucristo na iyong isinugo. Dalawa pa lang ipapakilala sa buhay na walang hanggan. Dalawang persona. Ang na-mention, ang Ama at si Jesucristo na iyong isinugo. Hindi isa lang bro eh. Hindi lang isang persona, pero isang Diyos ang sinasabi dito. Ang tanong ko, monogenes Theos. oo. Ang tanong ko, sabi kasi ni Kristo, ang Ama ang iisang Diyos na tunay. Ibig sabihin, Diyos din si Kristo, pero hindi tunay. Hindi, wala pong sinabing ang Ama lang ang iisang Diyos na tunay. Walang ganun. Sinabi dito na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo. At si Jesucristo po, hindi po sinabing at si Jesucristo hindi siya tunay, ang Ama lamang. Walang sinabing ang Ama lamang o sinabing ikaw lamang Ama o ikaw lamang. Walang salitang alone dito bro eh, na lamang na patungkol sa Ama. Kasi kung dalawa sila, dapat sinabi niya, tayong dalawa ang dapat makilalang iisang tunay na Diyos. Hindi naman ata sinabing gano'n. Hindi niya sinabing tayong dalawa lang kasi nga no yung espiritu ng Diyos eh kasama nila yon, nasa kanila yon, kaya nga espiritu ng Diyos at espiritu ng espiritu ng Ama at espiritu ng Anak, din mo Galatians 4:6. Kasama din yung banal na Espiritu Santo. Kaya hindi sinabing dalawa lang or sinabing hindi ganun. Hindi sinabi para itong buhay na walang hanggan makikilala mo ang Ama at ang Anak. Hindi sinabing ang Ama lamang, hindi sinabing si Kristo hindi Diyos, walang ganun dito bro eh. Ngayon, premise to. Ito ay papakilala niya na no, sa verse 4. Basahin natin sa verse 4, no? Ilakihan ulit natin si Uncle Nash. Niluluwalhati kita sa lupa, no? Basahin natin ha. Niluluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. At ngayon, Ama, ito na ngayon, magpapakilala na, no? Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhati ang aking taglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Mantakin mo, yung Ama, inuutusan niya bro, naluwalhatiin siya. Naluwalhatiin siya, i-glory siya, i-glory mo ko, di ba? Ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kaluwalhatian ay sa Diyos. Yun yung gawain ng mga tao. Eh, ang ginawa naman ng anak, Ama, luwalhatiin mo ako kahit ba nakikiusap. Hindi yun marapat na sasabihin tao ka lang. Utusan mo yung Ama na luwalhatiin ka. Hindi. Luwalhatiin mo. At, take note, yung kaluwalhatian na yun, clarify niya, na aking taglay sa harapan mo. Sabi niya sa harapan mo, kasama mo, pros. Kasama. Nandiyan niya sa John 1:1, pros. Sa harap mo. Hindi sinabing, yung bibig mo, may lumabas na salita, hindi ka nang bro eh. Sa harap mo, bago nagkaroon ng sanlibutan. Ibig sabihin, magkasama sila ng Ama bago magkaroon ng sanlibutan. Letra por letra po. Letra por letra po. Kaya itong talata na to, ito talaga yung ibibigay ko. Makinig ka muna bro, saglit lang to. Ito talaga yung ibibigay ko pag pinilit nyo kong hanapin sa bibig ni Kristo, sinabi siya ay tunay na Diyos. Kaso ayokong sagutin yung ganun. Hindi namin aral na sa bibig lang ni Kristo. Ayokong lapastanganin ang Bible. Kasi ang sabi ng Biblia, lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos, gamitin natin. Diba? Yun yung tamang principles. Pero sabihin nyo, sige, saan sa bibig ni Kristo? Meron akong talata. Paborito nyo yung talata. Juan 17, talatang 3. Yan talaga yan. No? Yun yung bro. Letra po letra. Pwede natin siyang tanungin, no? Sa palagay niya kaya, kung siya tatanungin natin, pwede bang utusan ng Diyos ng isang tao? Matindi pag-utos bro eh. Luwalhatiin bro eh. Ayun nga eh, na para luwalhatiin siya. Kung siya tatanungin, kaya niya masagutin. Kahit sa Old Testament, alang ganyan. Sabi dito, letra por letra. Yan dito ha. Sabi dito, and now, glorify thou me, O Father. Takip mo yan bro.
Glorify me. Ay, nako. Ang lupit nito, no? So, yun. Ito yung pagpapakilala, bro. Itong 4, 5, at saka 6. Pero yung 3, premise pa lang to, bro. Ganun. Premise pa lang yan ni Kristo. Ito yung kasunod niyan, 4, 5, at 6. Sige ba, next question. Ba? Anong tanong kanina ni brother? Kung tatanungin Meron daw bang tao na nakasulat sa Biblia bukod kay Kristo na tao at Diyos na magsasabi sa Ama, luwalhatiin mo ako? Meron ba daw ganon? Utusan. Kahit nakikiusap lang pwede. Basta ganyan yung nakasulat, ha? Luwalhatiin mo ako. Luwalhatiin mo ako. Sabihin mo sa Diyos. Talaga? Kasi may narinig ako yung sinabi ni David naman. Sabi ni David na iligtas mo ang iyong lingkod na tumitiwala sa iyo. Hindi naman bro manghingi ka ng kaligtasan. Natural bro, manghingi tayo ng kaligtasan sa Diyos. Ang tinatanong ni brother detective, yung kaluwalhatian, luwalhatiin ka daw na. Kasi yung parang saludo yan saludo ba? Diba? Parang ganun yan Saluduhan mo ako. Kunyari, meron bang ganun na uutusan mo yung mas mataas ng ranggo sa'yo na pautos bro Purihin mo ako, saluduhan mo. Okay pa nga yan. Pares lang man lang tayong tao. Pero sa Diyos bro, labo bro Labo talaga niya. Kung ganun Uncle Boy, pag ganun. Siyempre naman, pambira. Blasphemy talaga yan. Sa totoo lang, kaya nga, si Kristo talaga, pinagbababato talaga yan ng gusto talagang batuhin ng mga pariseyo. Ating Panginoong Kristo pag ginagawa niya yan, letra por letra sa Biblia. So yun yan bro. Pwede ka pa magtanong bro, pwede ka pa magtanong. Baka yung iba meron yung tanong. Wala pa bro, ikaw pa, wala pa yung iba. Mamaya pupunta yan dito. Sayang bro. Sayang to. Hindi kita wala akong sinasabi sa'yo. Pero aral lang ba? Aral lang. Oo, aral lang. Aral lang tayo dito. Diba? So sige bro. Okay ka nga no? Hindi ka, okay ka nga Ito masyang kausap, Uncle Boy. Isa patawa-tawa, nakakainis yung ganun. Kaya pang gusto ka matatawanan. Wala namang ganun kay siyempre. Actually, naintindihan ko kayo bro, no? Kasi nandiyan kayo nasa ganyan kayong pananampalataya. Ang sa akin lang, ang katotohanan na magpapalaya sa tao, no? Ito advice ko sa iyo, no? Bilang magkaibigan tayo kasi mabait ka. Hindi ako ang magko-convert sa iyo, bro. Oh, no problem. Ang sarili mo. Oo. Ang magko-convert sa iyo. Hindi na tayo pwedeng mag-away kasi Biblia ang Pero, siyempre bro, kung mahal mo si Kristo, di ba? If you love me, sundin mo ang aking mga utos. At ang utos ni Kristo, magpasakop sa kanyang iglesia. Alam niyo yan iglesia ni Kristo kayo. Kaso nga lang, alin ang tunay na iglesia? Sasabihin sa aral, ito na. Binibigay na po namin ng gusto nyo. Sa aral po tayo magtatagpo. Pupunta tayo sa aral. So, baka may iba ka pang question bro. Change topic bro, change topic. Marami pang topic. At babalik daw siya. O sige, babalik mamaya si Brother Cathy Masters. No? Kasi may mga numero, no? Babalik siya mamaya, no? Bumaba na siya. Salamat sa pag-follow. Pero nag-follow siya, ha? Nag-follow siya, no? So, packet pa tayo, no? Let's go. Ayos naman sila makipag-usap dito. Hindi naman sila Kanina nga kanina talaga nagpipigil talaga. Ayoko talaga. Ayoko kasi naman makipag-away ngayon bro. Kaso na pag-away tama kanina, di ba? Nag-a-add home. Pinipilit ko no? Pero ako parang napupuno na ako kanina. Kaya sabi ko, i-debate mo na lang para Pero hindi kasi bro, may alas tayo Nilabas ko na yung alas ko kanina. Pero pipilitin niya talaga ako. Ayoko kasi talagang ayoko talaga lumabag sa bro sa doktrina natin. Ang doktrina natin bro, lahat ng pahina, lahat ng verse sa Bible, gagamitin mo 'yan. Tama. Lilimitahan mo 'yan.
Old and New Testament yan, bro. Old and New Testament yan. Kahit katuldok yan. Sa Apostles' Creed nga, kasama, Genesis hanggang Revelation yung inano doon. Sinamarize yung Genesis hanggang Revelation. So, ayun, lumabag doon. Hindi yung, kailangan si Kristo, sasabihin ni Kristo. Hindi naman si Kristo nagkikwento na sinabi ni Kristo, no? Sumulat siya, ako ay ipapapako sa krus at ipapahatol kay Poncio Pilato. Hindi naman ganun, bro, eh. Hindi naman ganun kasi, bro. Para kailangan lahat lalabas sa bibig ni Kristo, eh. Hindi naman narrator si Kristo, bro, di ba? Pero maganda nga rito, Uncle, eh, no? Natututo sila. Para sa kanila. Kumaga, hindi nagiging limit lang yung kaalaman nila. Di ba? Nakita din nila kung paano manindigan ng Catholic Church po. Ako, dinaryong miyembro lang ako. Di ba? Siyempre, yung mga kaparehan natin, hindi yan talaga mahilig makipagtalo. Hebreo 5 talatang 1-2. Pero kada isang pare, kung susukatin mo yung kaalaman niyan, wala pa siguro yung katitingin sa akin. Kaya nga pansinin nyo, once na mayroong pare na willing makipagdebate, sumisikat talaga. Kasi magagaling. 'Di ba? Ilan lang yung sa Pilipinas na willing silang makipagdebate. Pero sikat eh. 'Di ba? Isipin mo, ang dami niyan. Ilan yung pare sa Pilipinas lang, ilan yung kaparehan dito sa bansang Pilipinas. Kung lahat yan, willing makipagdebate talaga lahat yan. Ang dami niyan. Yun nga, isa pa lang, isa, dalawa. Si Father Darwin. Isa lang yan, ha? Sikat to lang. Father Adar Ganyosa. Diba? Yun. Ano pangalan nun? Yung isa nga Father Abe. Si Father Abe, hindi naman nakikipagdebate, nag-ano lang, namamahayag lang, no. Pero argumentative, ha? Apologetics, ha? Ilan lang ako na sumisikat, di ba? Actually, Uncle Boy, doon ako una natuto kay Father Abe. Nung wala pa akong alam, sabi ko sa'yo, bro, narinig yun si Father Abe, iyak ako, luha ako, Ang galing mag-explain. Kasama niya yung attorney. Si Attorney Merwil. Wala akong alam nun. Zero knowledge ako nun. Pero faithful ako. Father Marvel Yaso. Nakapag-talk sa amin si Attorney Marvel one time. Mahilig mag-talk. Nung formation namin sa CFD Cavite. Magaling yun. Si Attorney. Talk yun. Yung may nag-Q&A nga kami sa talk namin lahat ng sagot niya, naglalabas siya ng mga libro. Yung lamesa niya, punong-puno ng mga libro. Apologetics yun. Pag ano nga, bro, apologetics ka talaga. Iba, kailangan talaga marami kang kargada talaga. Kasi, kumbaga, gera yan, hindi yan friendly discussion. No? Basta mag-rely sa alam mo at paikot-ikotin ang interpretasyon ay hindi ganun yun. Magagaling yung mga pare natin, no? Kasi 10 years mahigit yan sila nag-aaral, no? Kaya hindi natin yan pwede. Hindi nga lang talaga sila, no? Kaya, pero yun nga, no? Sinasabi ko lang sa kanila, no? Ang point lang dito, layman lang kami. Hindi pa pare yung nakakaharap ninyo, ha? So, yan. Yan lang, no? Kumbaga, estudyante. Ako nga, tinuturing ko sarili ko, estudyante lang. Hindi ko tinuturing sarili kong mentor na ako. Hindi pa, estudyante pa lang ako. Kasi ang mentor, alam ng lahat, di ba? Magtuturo na. Pero hindi naman sinabing lahat-lahat na. Kumbaga yung mga basic ba, di ba? Ganun. So ito, may mga nagre-request sa atin. Mga Catholic. Sa mga Catholic na nagre-request, guys, medyo puno pa, no? Yung 2 slot, ilaan natin sa pray. Hinaan mo. No, ilaan natin sa Protestant, no? Ito. Paket tayo, no? Share nyo, guys. Share nyo. Para may makausap pa tayo, no? Nakakatatlo na tayo nakakausap. Okay na sa akin yun. May 3 tayo makausap. 2, 1, 3. Okay na sa akin. Basta tatatak naman sa isip siguro nila yan, no? Yung mga pagdadaldal natin, no? Ito, mag-invite ako, no? Si Arski, Catholic dito. Ito si Friday Dicat. Ano kaya ito si Friday Dicat? Invite natin. Friday Dicat. Sino pa ba? Taga Carlos. Ito si Taga Carlos. Invite natin. Ayan si Taga Carlos.
Maayos din naman yan makipag-usap. Umayos na ako si Taga-Carlos. Ayos na si Taga-Carlos kahit medyo nagkanda ano lang din yung debate kami. Ano to, Uncle Boy? Konting himas na lang to, magiging katoliko na to. Di open-minded si Taga-Carlos, nakikita ko yung ano niya, yung pagiging humbleness niya sa faith. At nakikita ko talaga na akala niya kasi, andun pa kasi nakakapit yung faith niya eh. Nakakapit pa yung faith niya sa Diyos sa pagiging INC pa. So, kailangan lang natin linisin yun, no? At maging Catholic na siya, no? Para okay si Taga-Carlos, no? Dito, Uncle Boy, sa lugar namin, walang kapilya rito, Uncle Boy. Walang kapilya dyan. Walang Dito may kapilya. Dito, kahit isa. Asan ka ba? Uncle? Ay, oo nga pala. Secret. Sa ibang bansa. Secret ka ba eh. Sa ibang bansa ka. Hindi ka na mapunta. Sa ibang bansa ako. Ako, no? Hindi naman nila maano dito kasi province to, walang ano dito. Walang gaanong kahit MCJ dito wala. Born again Baptist yan ang madami dito. Methodist, konti lang Methodist. JW medyo, pero marami talaga dito Baptist born again yan. Dami niyan dito. Kasi ang nangyari niyan, bro, yung mga born again Baptist, pwede kang magtatag ng sarili mo, bro. Pwede kang magtatag ng sarili mo. Basta kabisado mo lang, pastor ka. Nakatapos ka sa pagpapastor. Kahit hindi nga nakatapos sa pagpapastor, basta alalay ka ng pastor at magaling ka sa Bible ko, no? Kabisado mo ko ng aral at madaldal ka, no? May English ka kasi King James Version. Pwede ka na magtatag ng ng iglesia mo dito. Tapos ang gagawin mo para makapagtatag. Yung damdamin mo, Uncle. Manipulahin nila yung damdamin. Pwede na magtayo ng sariling business. More on friendship sila. More on kaibigan, ganyan. Hindi sila nga more on doctrinal dito eh. Kasi pag dinebate mo sila, mamumula lang yung mukha eh. Maiinis lang sa'yo. Mainis lang sa'yo eh. Mapapahiya lang eh. Invite yan, invite kayo. Meron kaming prayer, meron silang prayer, meron kang prayer meeting, may pakain kami. Yan, gugulat ka na lang, yan na. Unti-untiin ka na, tapos yan, ako-convert ka na. Palakaibigan sila, bro. Palakaibigan sila. Dami niya sa jeep na eh. Pag sumakay ako ng jeep, hindi ko alam ba't ganun. Sa ako dinodoktrinahan sa jeep. Sa dami-dami ng tao doon sa jeep, ang haba nga ng jeep eh. Sa akin siya natabi at sa akin din siya nag-aral. Yun ang pagkakamali niya, no? Dami-dami doon. Ako pa yung pinangaral na pabira. Yan. Kinalabit ako eh. Una kumakanta. Sabi ko na kinakanta nito, Efren Bata Ray. Ano ba to? Ano ba yun? Yung mga April Boy Regino ba kinakanta nito? Kasi may tugtog sa cellphone niya tapos kumakanta. Parang may sariling mundo ba? Nung pala, ano nila yon? Hail song. Ano doon? Ano tawag? Gospel, no? Gospel song. Gospel music. Worship, mga praise and worship song nila. Sabi ko, akala ko mahilig sa mga slow rock kasi nasa loob ng jeep kumakanta. Tapos pagkatas kumanta, inabutan ako ng maliit na papel eh. Sabi niya, kuya, hindi mo kailangan ng relihiyon, kuya. Sabi ko, yari ka. Corner ka dito sa loob. Relihiyon, food trip yun, Uncle. Food trip. Hindi ka makakababay. Kailangan hintay mo makarating ka sa ruta mo. Ruta ko dun pa sa terminal. Sabi ko, yari ka na. Dito ang tuwa yung mga Catholic doon, no? Lumakas yung pananampalataya ng mga Catholic doon. Natuwa sa akin. Food trip tuloy, food trip. Binibidyohan pa nila ako eh. Mga Catholic doon eh. Siya nakangiti yung bibig eh. Pero yung mata iba eh. Nakangiti yung bibig niya. Ito pala yun, no? Nakangiti yung bibig pero yung mata parang parang paiyak na, no? Garay, no? Paiyak na. Oo, wala eh. Punta pa sa mapunta. Deep inside na pahiya. Kahit saan ka dyan, hindi kinakaya ng pride, Uncle. Mahirapan siya dun eh. Pahiya tuloy siya. Isa siya magpunta. Purgatorio. Dami namin pinag-usapan. Talon ng talon eh. Purgatorio lahat. Rebulto. Pasok niya lahat ng paksa. Ala. Naubusan siya eh. Na-food trip tuloy. Na-food trip tuloy siya. Kung wala namang nasisig tuloy. Nasisig. Kung wala namang Catholic doon at walang tao, kaming dalawa lang, hindi ko siya ganong bubulihin eh. No? Kaso dahil nga gusto ko ma-experience ng mga Catholic doon sa loob ng jeep kung paano yung ginagawa natin dito sa TikTok, yun. Na-experience nila, no? Ayun, kung paano yung style natin dito. Malala nga doon eh. Mas malala doon, no? Talagang, na-upload yun?
Hindi ko bibidyoan yun. Eh, wala naman, di naman natin platform yung jeep, no? May mga nagbibideo. Netizen ba? Yung netizen? Oo, binibidyoan nila ako. Nakakatawa kasi yung mga nagbibideo doon. Kasi hindi sa'yo nakaharap. Para kunyaring patay malis siya. Pero yung cellphone nakatutok sa'yo may flash. Nakakatawa no? May flash eh. May ilaw Kitang-kita eh. Alam, hindi kami napansin. Pero yung cellphone nakalimutan ni patay ang ilaw, Uncle. Oo, hindi napatay yung ilaw Kaya natatawa. Kaya nahiya din yung yung kausap ko Gusto niya yan siya mamay gusto niyan, di ba? Hindi yun dali siya sa loob ng jeep. Pati yung driver nakikinig sa amin. Lahat talaga nakinig sa amin, no? Nakatigil sa amin lahat Sa amin lahat no? No? Yun talaga. Kaya kailangan So, yun, no? Yun, ganun dito sa amin. Puro born again Baptist. Tsaka dito kasi pag born again Baptist ka, kahit wala kang pera, bro, makakapagtatag ka ng iglesia dito. Kumuha ka lang ng mga tauhan mo. Ganito gawin mo dyan. Kumuha ka ng mga paunang miyembro mo. Paunang miyembro. Nagkukwento sila sa akin, bro. Wala kang pera, walang problema. Kumuha ka ng paunang miyembro mo. Bigyan mo ng tagi-tagisang Bible yan. Bigyan mo ng mic yan. Magbahay-bahay kayo. Punta kayo ng bus. Bahay-bahay. Ang gagawin nyo lang, kuya, donation po para sa simbahan. Ganun ang ginagawa nila. Hindi nila sasabihin kung anong iglesia sila. Basta donation po para sa simbahan. Bahayan, magkakatok yan. Kaya sabi ko, anong iglesia nyo? Catholic ako Ayoko, Catholic ako. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Pare-pasan tayo Sip-isip ko lang, pag nakapagtayo na kayo ng church, ayan na no? Yun. Ngayon, pag nakaipon na sila, paparehistro na nila yun, bro. Tapos kahit saan niya sila mag-worship kasi wala namang problema sa kanila yung wala naman silang templo Ang faith nila, hindi sila naniniwala sa literal temple na concrete. Kasi nga daw ang bagong templo ng Diyos ang kanilang mga sarili na symbolical lang 'yun. Meron pa ring literal temple. Hindi porket mayroong symbolical, wala nang literal. Meron pa ring literal templo talaga. Kinumpara lang na yung mga tao same din sa templo na dwelling place of God on earth, same din yung mga tao na dwelling din ng banal na Espiritu Santo, no? Pagka ganon. So hindi sila na sa templo. So kahit saan sila diyan, baka pag-start na sila. Kailangan na nila ng pamparehistro ng ikaw magbahay-bahay ka dyan. Sabi mo para sa Diyos po, para sa iglesia po. Pag-pray namin kayo. Makaipon yan. So ang dami. Lahat ng tao dito nagtatrabaho Daming pabrika dito Makakaipon yan So yun, na? May church na sila. Ang dami na nila dito, no? Tumadami na sila. Negosyo na yan Sad to say, no? Naging negosyo talaga yung Bible natin. Kinaladkad talaga nila yung Bible natin. Para magkapera. Ang manipula Uncle pagka emotion yung emotion lagi pinapagana nila. Pag feelings lagi yung tumataas. More on yung emotion. Intelligence bumababa. Yes. Nasasapawan ng. Hindi, bukod dun, bro. Yung kaalaman din kasi ng mga tao kasi theology yan, bro Mahirap talaga yan, bro. Hindi yan basta-basta. Hindi rin yun sisisihin yung mga tao na kasi wala kang alam Kaya nako-convert ka, hindi mo sila talaga masisisi kasi kung iisipin mo, bro, yung theology, mahirap to. Ito yung pinakamahirap na topic sa lahat. Malawak ang theology. So hindi natin masisisi yung na ikaw kasi ang sisi lang doon, wala silang faith. Pero yung knowledge, doon talaga sila madali diyan pag babasahan ka ng Bible. Medyo maano ka talaga diyan mahatak ka, mamagnet ka diyan, no? 'Di ba? Ikaw, sabi natin, teacher ka, matalino ka. Anong pinag-aralan mo nung college? Hindi pa tungkol sa pagte-teacher, ang mga major in English, 'di ba? Hindi konti lang din yung pag binasahan ka ngayon ng mga Protestant, kahit hindi yan college graduate, kahit hindi yan nag-aaral, tapos medyo biyasa yan sa mga pastor nila, paano magmanipula, yari ka diyan, dali ka diyan. Sabihin lang sa'yo, sumasamba ka sa rebulto, wala na no? Pag medyo wala ka talagang alam, yari ka dyan. Hindi natin sila masisi, yung mga Catholic na kasama natin. Kasi hindi naman sila theologian Diba? Hindi sila theologian So, yun, no? So, kaya nandito tayo para palakasin natin ang pananampalataya ng bawat isa. So, marami rin to para marami rin talaga makaalam. Kasi wala talaga sa panahon talaga ngayon, di nila alam. Kala nila, ganun-ganun lang. Dapat talaga may mapalawak to, ganitong usapin, tapos
makita rin nila ba, mapakinggan nila, hanggang sa, ayun, ma-realize din nila na ano pala. Ganun pala yun, na hindi pala totoo yung mga paratang sa atin. Mahirapan lang yan yung Protestant kasi pag kinumpir mo talaga yung knowledge ng Protestant sa Catholic Church, yan, gatuldok lang talaga yan, no? Katiting lang yan. Pag ano lang yan alikabok ba? Pag alikabok lang ang Catholic Church pagka sa theology, no? Ang hirap pag-aralan ng doktrina ng Catholic, tapos sila pagpikit mo. Kaya nga, alam mo, pag mga Protestante, kinukumpara sila sa sa mga, alam mo yung ang Catholic Church yung pinakabarko, sila yung mga taong umalis ng barko at kumuha lamang ng tabla sa iba't ibang parte ng barko. Muwala na bangka balsa lang banana boat lang, banana boat. Tapos naipagkarerahan na, no? Uncle, kay Jared. Yun talaga yung mismo matapang kasi sa tondo pa yung charts. Sinugod niya talaga yung tondo. Bilib ako kay Jared, wala akong masabi kay Jared. Kasi lalo sa estado ni Jared, wala binata Mga ganyang klaseng yan, suicide yan. Sabi nga sa akin ni Jared i-hostage na nila ako doon. Sabi basta i-debatihin ko talaga sila, sabi talaga si Jared. Pero natatakot din kami Nagsasabi din sabi natatakot ako sa ginagawa ni Jared pag pinapanood ko, baka mamaya anong mangyari dito Pero syempre, wala tayong karapatan para pigilin siya, no? Karapatan niya yan at gusto niyang bumawi sa simbahan. Alam naman natin na tama rin naman yung pinaninindigan niya. Alam naman natin na tama, kaso nga lang. Agresibo yung niya. Ganito kasi yung bro. Estilo niya. Ang katuwiran kasi niyan ganito. Kung babawalan mo siya kumikilos. Ikaw, hindi ka naman ako, hindi naman ako ganun. Siya nga, may kaya niyang gawin yun, tas ako hindi ko yun kaya. Tas sasawayin ko pa siya. Diba? Yung pare nga nila sa parokya nila, pinagmamalaki siya Diba na siya doon, binigyan siya ng parang binati siya, pinagsalita siya doon sa loob ng nila, parokya, So, pinuri talaga siya ng pare doon. So, kesyo sabihin natin agresibo talaga, ganun talaga magagawa. Kasi pag tinignan mo sa CCC, no, yung lahat ng miyembro ng Catholic Church ay kasama. Yung sa bautismo, kasama tayo sa prophetic mission ng simbahan in our own way, sa ating sariling pamamaraan. Kunyari, hindi ka naman theologian, pero mabait ka, no? Kahit Catholic ka, pinapakita mo sa tao na isang Catholic mabait. Dahil doon, mahikayat mo yung iba. Ganun yan, iba't iba ng iba't iba ng, siya, ganun naman siya, dami niya pa nako-convert. Diba? Dami niya nako-convert Nakikita ko, no? Dami. Yung mga tropa niya na tropa niya dati ganun din. Nag-message pa nga sa akin Nag-message pa nga sa akin yung isang na-convert niya, babae. Sabi niya, kasi nakaka-debate ko yata. Sabi niya, babalik na ako sa kasi kasama ko si Jared, sumama ko kay Jared. Ito pala yung tunay na iglesia. Tamo yun, yung galing ni Jared Bilibaw kay Jared. Naalala ko pa nung huling debate niya sa'yo. Katoliko, bago rin siya lumipad papunta siya sa Visayas. Visayas. Father Paul Alima. Diba nagdebate pa sa iyon? Naalala ko nung yun. si Nash yung inahamon Sa akin ayaw na Nash labanan Kasi magulo nga daw. Pero sa si Jared, naging yung itsura niya nun, mukhang hindi siya maaliwalas yung itsura niya nun ngayon. Ang aliwalas na ng mukha ni Jared, no? Alam mo, parang in-exorcist ba, no? Di ba yung pag yung demons, hindi pa na-exorcist, yung sinaniba niya, pangit, no? At saka bagay sa kanya yung kwintas niya. Ang ganda, habang nangangaral siya. Tsaka, yung style niya, kahit galing pa kay Soriano yan, hayaan nyo, kasi yung iba, Soriano pa rin yan, style niya dala-dala naman, aral ng Catholic. Siya nakikita ko, Jared, willing naman siyang ituro yung aral ng Catholic. Kasi nagbago kagad siya ng mga stand, binago niya, in-adjust niya kagad, nagpaturo kagad siya. Kasi nakita ko dala-dala niya yung stand ng PPP. Kung paano yung style ng PPP, dinadala niya. Kaso nga lang, iba pa rin talaga yung style niya. May mga signature kasi siyang Nakikita ko rin yung niya. Style niya nandun pa rin, no?
Pati yung galaw pa rin ng kamay yan. Mala Soriano pa rin. Pero okay yun ha. Okay yun. Gusto ko tuloy ni Jared yung para makita ng mga MCGI. Ito si Soriano. Ano? Katoliko na. Yeah? Katolik na si Soriano. No? Sa katauhan na ni Jared. No? By the way, tara guys. Hindi nyo lang, Kel? Parang Saint Paul style ba? Si Jared. Ayun nga, dating mabangis, dating galit sa ano. Kaya, ano talaga yan, no? Kung nangyayari dati, nangyayari din talaga ngayon. Kung dati, may ganun din talaga dito na dating kaaway, ngayon, lagad na niya, no? Bro, alam mo anong gusto ko mangyari kung sakali? Ba? Gusto ko mangyari sa mga CFD. Gusto ko sakali, mapunta kayo o kaya yan, sila Jared, kung sino man. Gusto ko mapunta kayo sa Quiapo tuwing January 9. Ano bang meron doon pag January 9? Ako bro Di ba yung mga nagrarally, di ako pwede doon bro. Kasi magkakagulo doon bro. Di naman nagrarally bro kasi may mga may mga protestante ron tuwing January 9 sa nakita ko yung bro sa Quiapo. Sa video ni Tuwes bro, kasi, nakita ko yung sa video ni Tuwes. Di ako pwede bro. Mananapak talaga ako doon bro. Magkakagulo tayo. Bro, doon may na. Pero kakampihan ka rin naman ng mga kapatid natin doon. Magkakagulo doon bro. Riot lalabas doon. Kasi yung ganun, sigaw sila ng sigaw sa kalsada, tapos may ganun, makikita ko. Tapos ang aangas, ang yayabang. Mayabang bro, nayayabangan ako. Uncle Boy, meron naman tayo representative. Nandun naman si Uncle Tuwes. Andun si Tuwes Si Tuwes, matikas yung niya, yung pasensya niya. Kasi nakita ko, sinisigawan na sila doon. Nakita ko doon bro. Balahura yung mga yun bro, nanisigaw sila. Celebration natin yun bro Celebration natin yun Nakita ko sila si Tuwes, sisigawan nila. Ginugoyo, inaano nila. Basta may mga hawak pa silang picture o karatula. Sabi ko, kung ako nandito, wala na. Mangyari talaga dun bro, magkagulo talaga dun. Pero malay nyo, next year, nandun na si Bro Jared. Tapakin ko talaga yung isa dun. Jared talaga barangay nila Jared talaga bro, bagay dun. Jared talaga bagay dun. Hindi ako pwede dun bro, mahirapan tayo. Magkagulo dahil dun dito. Grabe naman kasi yung nila, yung pangliligaw nila. Nung nakita ko talaga, nagiinit talaga ako. Nakita ko siya, sabi ko, nakakainis Nainis talaga ako bro, nainis ako. Pwede yun, kung hindi naman lalaban ng debate yun Sisigaw lang ng sisigaw yun. Pansin nyo? Di ba, nahamon ni Tuwes? Hindi lalaban yung bro. Kung lalaban yun, okay ako doon. Tara, debate tayo. Kahit 5-3 pa wala naman alam yung mga yun no? Kung ganun lang, sisigaw-sigawan ka doon, tapos celebration, sisigaw sila sa kalsada, ako, mahirap na. Kakagulo talaga kami doon. Pero yabang minsan di ko rin kilala yung sarili ko sa mga ganun no? Pero yun. Pagka bro, lalo pagka, di ba araw, January na Tapos, grabe yung social media talaga. Talagang grabe yung matigos ng mga protestante. Buti nga dito, walang ganun dito bro Walang ganun, yung bigla papasok sa simbahan, manggugulo. May ganyan, papasok sa simbahan. Manggugulo, tatapak-tapakan yung altar doon, yung, di ba may ganun yung nakamotor pa? May nakamotor pa, saan? Yun. Away talaga yun bro. Mananakit na talaga ako nun. Ayan, pastor, sisigaw-sigaw, may misa, sisigaw-sigaw sa labas ng simbahan. Away talaga yun bro, mananapak talaga ako kasi kainis talaga yun bro. Hindi naman siya malapit sa simbahan bro, basta doon lang sila sa may ibandang ruta ng prosesyon. Pwede naman gandun lang hindi yung doon ka sa kasi yung mga yung simbahan bro, pag napuno yan, ang dami na rin tao sa labas niyan. Makakagulo talaga sila doon. Manggugulo talaga sila doon, no? Alam mo naman yung mga simbahan natin, hindi naman niya risky. Wala naman niya mga may baril Wala naman niya may... Sa Vatican, mayroon kasi andun yung yaman yung mga scripture, yung mga relics, di ba? Marami nag-i-interest dyan, kaya may mga nights doon. Pero sa mga simbahan natin, walang ganun, di ba? Kaya malakas loob nila no? May humabol pa yata.
Pero sa ano naman, sa ano naman, marami namang tropang ano ron, marami namang tropang barak na naka-deploy doon ayun nga, pagka ganung okasyon. Dito wala naman. Wala naman dito. Ito si ano? May umabot pa yata. Si Sister Nikki, kausapin natin pahabol, no. Ito debut Catholic po kayo. Opo. Si Constantine pala kausap niya. Mga Catholic po kami, sister. Ano po ito? Catholic platform. At ito ay namamahayag po kami ng aming doktrina na sa mga tao. Kung clarification ba na hindi kami sumasamba sa rebulto, mga ganon, na hindi tatlo ang Diyos namin, yung mga ganon lang, ate. Ano po bang church nyo, ate? Ate Nikki. Open mic po kayo. Open mic dito talaga po, yung bisita talaga Catholic yata siya eh. Catholic ka po? Catholic din. So, welcome po sa live, Madam. Welcome po sa live at nakahabol. May ano po ba kayo? Ibang mga clarification? Andiyan naman sila. Pwede ka namin kayong tulungan. Or meron ba mga Protestant na nangangaral sa inyo ngayon? At nanggugulo? At nanghihingi ng barya? Hindi dala-dala sobre, no? I think okay naman si Sister Nikki, no? May dapat tingin pa tayo dito, no, kung meron pa. I think wala na Wala na, no? Puro. Siguro guys, end na tayo ng live. Salamat po sa habol po, no? Mag-end po kami, follow po. Follow na lang po kay Si Nikki, si Ma'am Nikki. Kilala mo, brother, Kuya Romy? Hindi, nakita ko yung kanyang mga profile. May pari siyang kasama eh. Follow na lang, Nikki. Yung boy letra. At yan sila. Nagdalive yan sila, no? So sige guys, salamat po sa pag-follow. Okay. Good night. God bless sa inyo lahat, kapatid. Good night. Okay, bukas ulit, boy. Okay, boy.